Alam mo ba kung ano ang nangyari sa mga Nephilim noong dumating ang malaking baha sa panahon ni Noe? Sinasabi sa Biblia na bago pa man ang sakuna, may mga higanting nilalang na tinatawag na Nephilim na naglakad sa mundo. Sila ay malalakas, kinatatakutan, at tila walang makakapigil sa kanilang kapangyarihan. Sa panahong iyon, ang lupa ay napuno ng karahasan, kasamaan, at kaguluhan. Ang tao ay lumayo sa tamang landas at ang mundo ay tila nalubog sa kadiliman. Ayon sa kasulatan, nagsimula ang baha noong si Noe ay 600 taong gulang. Walang nakapansin kung kailan eksaktong darating ang sakuna, ngunit may mga palatandaan. Ang hangin ay naging mabigat. Ang kalangitan ay unti-unting nagdilim, kumulog ng malakas, at ang lupa ay nagsimulang manginig na parang may paparating na hindi kayang pigilan. Hanggang sa bigla na lamang bumuhos ang ulan. Hindi ito ordinaryong ulan. Ito ay tuloy-tuloy, walang tigil, araw at gabi. Ang tubig ay patuloy na tumaas. Unti-unting nilamon ang mga kapatagan, ang mga kagubatan, at maging ang mga bundok. Ang dating matibay na lupa ay naging isang malawak na karagatan. Sa simula, maaaring inakala ng mga Nephilim na kaya nilang labanan ang sakuna. Sila ay tumakbo, umakyat sa matataas na lugar, at sinubukang iligtas ang kanilang sarili. Ang iba ay kumapit sa malalaking puno. Ang iba ay lumaban sa malalakas na alon. Ngunit habang tumatagal, lalo pang lumalakas ang baha. Dumating ang malalaking alon na parang pader ng tubig. Tinangay nito ang lahat. Mga puno, bato, at kahit ang pinakamalalakas na nilalang sa mundo. Ang mga Nephilim na dating kinatatakutan ng lahat ay unti-unting nawalan ng lakas laban sa rumaragasang tubig. Isa-isa silang tinangay, nilamon ng baha, at nawala sa kailaliman. Sa gitna ng kaguluhan at pagkawasak, may isang bagay na nanatili. Ang Arko ni Noe. Isang napakalaking sasakyang gawa sa kahoy, itinayo ayon sa utos ng Diyos. Habang ang buong mundo ay nilalamon ng baha, ang arko ay lumutang sa ibabaw ng tubig. Hindi ito nasira. Hindi ito nalunod. Ito ang naging kanlungan ni Noe, ng kanyang pamilya at ng mga hayop na iniligtas upang magsimula muli ang buhay sa mundo. May mga nagsasabing sinubukan pa ng ilan na maabot ang arko, ngunit huli na ang lahat. Ang baha ay hindi lamang isang sakuna. Ito ay isang paghuhukom, isang paglilinis sa mundong napuno ng kasamaan at kaguluhan. At nang humupa ang tubig, ang mundo ay nagbago magpakailanman. Nawala ang mga Nephilim at nagsimula ang isang bagong kabanata para sa sangkatauhan. Isang paalala na ang kapangyarihan, gaano man ito kalakas, ay hindi kayang tumapat sa kapangyarihan ng Diyos. At iniwan ng kasaysayan ang isang mensahe na may wakas ang kasamaan at may bagong simula para sa mga mananatiling matuwid.